ng bansa ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ito ay ang good governance campaign na inaasahang magbubuklod-buklod sa mga alkalde para labanan ang korupsyon. May ulat si Glory Balegan ng PTV Cordillera. Good. Maganda talaga tong ni Magalong, no. Meron siyang good governance ng magbubuklod ng mga mayor, magkakaisa mga mayor para kontra corruption. Maganda tong naiisip ni Magalong. Magaling to. Sana magtuloy-tuloy ito si Magalong. Sabi dito, all this time ba may Philippine President po ba namatay sa loob ng term nila? Ha? Anong ibig sabihin, Jing Corpus? Kung sakali bang mamatay, yung ba ibig mo sabihin? Kung sakaling mamatay, pag sakaling mamatay, automatic yan Vice President. Pag namatay yung Vice President din, Senate President. So, kung sakali man, wag naman sana, wag naman. Kung sakali, si Sara. At kung si Sara mamatay, wag kang mamamatay. Ayaw namin si Subiri. Sara Dason, Sir Coach Oli, pag isang tao laging stress, magmumukhang King Koy. Akala ko magmumukhang bakula. Governance. Yan ang advokasya na sinimulan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na gusto niyang ipatupad sa buong bansa. Ito rin ang kanyang naging inspirasyon para mabuo ang Mayors for Good Governance movement para tibayan at isulong ang mabuting pamamahala ng gobyerno. Isa rin si Mayor Magalong sa 6 na convenors ng M4GG movement kasama ang mga mayor ng Quezon City, Marikina City, Dumaguete City, Isabela City sa Basilan at Kauswagan, Lanao del Norte. Alam mo, magaling to si Magalong. Sana lang wag siyang kainin ng sistema. So far, so good. Gusto ko yung mga ginagawa niya. Yung kanyang binitawan patungkol dyan sa Kongreso ay malupit yun. Hindi kakayanin ng weak leader yun. Yung statement niya patungkol sa ganun. Sana lang wag pagkaisahan to at piliting patahimikin. Ngayon, nagiging kaalyansa niya na yung tinatawag niya yung kaalyansa niya yung mga mayor para makipag-tandem sa kanya na sugpuin ng korupsyon. Ako'y naniniwala, tama siya sa sinabi niya. Hindi talaga aasenso. Yan ay given fact. Hindi aasenso ang isang bayan paglubog sa korupsyon. Kaya walang nangyayari sa Pilipinas. Until now, lubog tayo sa korupsyon. Lubog pa sa droga. Hindi tayo lala. Pero ito, maganda. Nakikita natin yung kanyang influence. Nakikita natin yung tiwala sa kanya ng mga ibang mayor at yung tiwala ng pulis. Napaka-importante yan. Hindi ko po sinasabi na magkakaroon ng impeachment, etc., or whatsoever. No? And I will not support that. But then again, kung sakali magkaroon ganun, very important yung support ng ibang mga mayor. Especially ang mayor po, yan ang parang presidente ng kanilang nasasakupang lugar. Powerful po ang mayor. Tingnan nyo sila PRR. Ang support ng kanilang nasasakupan ay matindi. No? So kung nasa kanya ang mayor, tas nasa kanya pa itong mga pulis, malaking bagay yun. Sa impeachment, napaka-importante ng uniformed men. Marami palang naniniwala talaga sa good governance. At ito'y movement, hindi ito organization. Voluntary ito. At Ikaw, matanong kita Magalong. Hindi, seryoso to. Anong mas gusto mo? Eat bulaga o eat? Hindi. Pasensya na po. Natatawa na talaga ako dun sa mga ka-OA-yan ng iba. Sige, diretso tayo, Mayor. we have a set of standards. Clearly specified naman yun sa aming manifesto.
Walang official dito, walang mataas, pare-pareho lang kami, pantay-pantay lang ang tingin namin lahat sa isa't isa. Mahigit 100 mayors na ang lumagda sa manifesto na Hindi yun, ha? Oh, mahigit 100, malaki yun. Lumagda sa manifesto, ibig sabihin they will support that. Naku. Kailan kaya magkakaroon ng ganyan ng Congress? Na sila ay pipirma laban, movement laban sa korupsyon. Speaker, kailan mo gagawin yan sa iyong Congress? Oh, magkaroon kayo ng movement. Naku, yan ang magandang halimbawa na dapat tularan. Gawin nyo yan sa Congress. Magkaisa kayo na ipapangako nyo sa bawat isa. Tayo ay lalaban sa korupsyon. Kaya o hindi kaya? Kayo sumagot. ngakong makikipagkaisa sa Good Governance Campaign. Pangunahing layunin ng M4GG movement na ipaunawa sa mga Pilipino ang kahalagahan ng good governance at ang masamang epekto ng korupsyon sa bansa. Bukod sa mga local chief executives, hangad din ng grupo ni Mayor Magalong na palawakin ang good governance movement sa iba pang sektor ng lipunan. Basta yun, nandun lagi yung 4GG, yung number 4GG. And eventually, kung dumami yung sectoral movement, magkakaroon ng isang overarching movement. Yun na yung F4GG, Filipinos for Good Governance. So, sana magtulungan tayo at isa lang naman yung ating hangarin dito na magkaroon tayo ng meron tayong pagmamahal sa bayan. Oh, sa Congress, tanong ko kayo. Hindi, yung statement ni Magalong, ni Mayor, tinatanong ko lang sa inyo. Yung kayo ba may pagmamahal sa taong bayan? Ay, sundan nyo na to. Yung mga magagandang halimbawa. Kasi lahat naman ng tao may magandang halimbawa. At lahat naman ng tao ay may pangit. Kasi wala namang perpekto. Sigurado may pangit din dito kay Magalong. Just like you, just like me, just like every one of us. May mga pangit tayo. No? So, halimbawa, maganda tong ginagawa niya. Eh, bakit di nyo tularan? Kung yung pangit na ginagawa niya hindi maganda, huwag nyo tularan. Pero this is a very good example kay Magalong. Ang tanong, kakayanin nyo ba? Inyo ba? Nung matapos na yung corruption, kasi alang naman nyo, pangako lang naman yan sa isa't isa eh. Kayo'y magkakasundo. Nalabanan nyo ang corruption. Ngayon, pag kami nakita kayong corruption, ibig sabihin, kayo, halimbawa, yung 100 na mayor na yan, nagkaisa, sama-sama kayong kokontra doon sa nakikita nyong corrupt. Sana, ang ganda nun, no? May nakita sila sa halimbawa sa Congress na corrupt. Automatic yun. Matik na kasi nakapirma sila dun eh. Kusang loob yun eh. Kukontrahin nila kasi corrupt to. Sabi ni Gemma Pasyente, nag-react nga si Marcoleta kasi parang tinamaan eh. Kaya nga eh. Pero naman si Marcoleta, pa-react pa eh. Hindi naman niya dapat makisaw-saw sa mga ganyan eh. Kung hindi siya tinamaan, hindi. Tapos. Sabi mo lang, I am sorry. But I'm not included. Tapos. Ngayon, kung hindi ka included, manahimik ka na kasi may tao na nakikipaglaban para sa kontra korupsyon. Bakit mo paharangin? Kahit ba sabihin mo tinamaan yung inyong Congress, kung hindi ka naman guilty, hayaan mo ng gawin niya yung trabaho niya, ikaw tahimik ka lang. Para ma-push niya yung trabaho niyang yun. Hindi ka naman pala guilty, di wag pusong mamon. Alam mo, dapat ang politiko, hindi pusong mamon. Kasi ang politiko po talagang subject to criticism yan. Kung ayaw mo ng criticism, magnegosyo ka na lang, mag-franchise ka ng McDo. Hindi
Tapos yung usapan, nandun ka sa bahay. Kumikita yung Big Mac mo. Wala, tapos na. Walang criticism. Pero pumasok ka ng politika, you expect may titira sa'yo kaliwat kanan. Yung sa pagtira ng kaliwat kanan, kung sa tingin mo makakabuti for the Filipino as a whole, huwag ka na mag-react. Total, hindi ka namang guilty ka mo. Oh. Don't tell me walang guilty sa hanay nyo. Let them react. Sabi ni Gemaline Garcia, may nag-utos dyan sa Marcoleta. Yun ang masama. Kung nagpagamit na siya, ang dating nun, trapo na. Kung totoo yan sinasabi, sa Bucor, dami dyan corrupt. Sabi ni Mrs. Daco. Ngayon dyan, talagang madami. Kaya ayaw nilang bitawan yan. Daming kitaan dyan. Kaya kita mo, kahit sinasabing napakahirap dyan, gusto nila dyan. Renesi, wala na si Marcoleta kumampi na. Naging tambalos-los na ba? Correct! Isipin mo, nag-react siya kay Mayor Magalong. Tama yung sinabi ni Dudes Tarepe. Ito si Marcoleta, hindi ka man lang nag-react doon sa franchise ni Romualdez sa TBS. Ay nako, Marcoleta. Hi Coach Oli, nalita ko sa live mo. Pusong mamon guilty yan. Sinong guilty po? Si Marcoleta? Sabi ni Bright Naria, si Marcoleta, ngayon parang si Boying noong panahon ng franchise issue. Okay noon, tapos biglang bumaliktad 360 degrees. Correct. Yung iba nga ayaw sa EDCA, biglang pumabor sa EDCA. The next performance will start momentarily.